natin, ito yung nasa screen. Tama yung screen, ano? Yung nag-iisang ano. Yung, nung pinaprocess natin kanina, may pinakitang news si JP sa akin. Yung rainfall ng Carina ay more than Ondoy. Kaya marami. Oo, oo. Eh, Kaya maraming kaya ang daming nabaha. Pero yung Ondoy kasi ang bilis, di ba? In one day. In a few hours nga, hindi one day. Kaya ang daming nasira noon. Ito naman na-spread siya through 48 hours. Pero sa yun nga yung prayer ni Tita. 8 to 10 o'clock lang ata yung undoy nun. Hindi naman. Or Hindi naman. It was not 8 to 10. It was like 8 to 2 p.m. Parang ganon. It was like more around the 6 hour bout with so much rain. Anyway, sige po. Yun lang yung ano, tama nga yung prayer eh. There's so much to be thankful for. Sige, we will continue dun sa series natin about faith dito sa Bible study natin. And ano pag pinag-uusapan kasi yung pananampalataya, there's so much description of it. There's so much yung need about faith. Ang number one nga dyan, ito yung pundasyon ng ng pagiging mananampalataya natin of our Christian journey. Yung past na Bible studies natin, sabi nga natin, we're so good, we're so on fire of sharing the gospel, tapos patatanggapin mo na ikaw yung na si Jesus yung Savior and Lord, pero we realized hindi yun pala. We would rather build up the faith of the person, and with the faith na meron sila, sila yung kusang tatanggap sa Panginoon. Ganun kahalaga yung pananampalataya. It is how we come to know God. Without faith, how will you come to know God? It is how we communicate with Him. It is through faith that we can please God. So, ito yung fuel, panggatong ng relationship natin with God, and it drives us to live according to His purpose. Nung last week, we had our, anong tawag doon, monthly na na praise reports and Lord's Supper. Pero meron akong sinare na devotional nung last week. It is based on the scripture that you see on the screen. Kasi anong tawag dito? Deliberately kinuha ko yung King James 21st century na na translation kasi merong kakaiba dito. Merong kakaiba dito. Ay hindi naman bago sa atin yung scripture eh. Kasi ano yung sabi niya dito? And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Doon lang muna tayo. Kasi dun sa mga paraphrase, the life I now live in the flesh, I live in, ano? I live in faith. I live in faith of the Son of God. Parang ganun eh. Uh, in faith in the Son of God. Ganun yung pagkasulat niya. Which totally means different. Pero dun sa ating, dun sa ating devotions nung last week, inexplain ko ito na I live by the faith of the Son of God. If there is something so important para sa atin, kasi I live in the faith of the Son of God. Parang ganun yung yung ibang translations, yung mga paraphrase. It makes us look into ourselves, look into our faith na pag kinulang, kailangan nating dagdagan. Pag nag-fail, there's something wrong with our faith. It makes us look at it that way. Pero ang sinasabi dito sa King James kasi, I live by the faith of the Son of God, which means yung faith na meron tayo is the faith of Jesus Christ. Nothing less than His faith. Tapos sabi sa Corinthians, we have nothing less than the righteousness of God. So if we have Jesus in us, we have the righteousness of Jesus just as well, tangay-tangay pati yung faith of the Son of God. Ano ang faith na meron ka? You have the faith of the Son of God, nothing less. Nothing less. So, saan nagkakatalo? Saan nagkakatalo? Bakit meron yung parang mahina yung faith, parang malakas yung faith? It is for us na pinapayagan natin ang Panginoon kung paano natin pinapayagan ang Panginoon na gumalaw sa buhay natin. So, it is not an issue of having faith or not. It is an issue of letting that faith work in your life. We have faith in Jesus, sabi nga natin nung last week. And amen.
Dahil ang faith mo ay yung faith ni Jesus Christ, that means you have great faith. Meron tayong great faith sa atin. Pero siyempre, ang tanong, sabi ko nga kanina, bakit ganun? Magkakaiba yung ano sa bawat tao. Question is, active ba yung faith ni Jesus na nasa iyo? Are you walking by His faith? Or baka tulog yung faith mo? Ang bawat isa sa atin, meron tayong mga pinagdadasal na our own personal version of Jeremiah 29:11, yung plans ni God para sa atin. Pero for that to happen sa atin, para mangyari yung ating mga Jeremiah 29:11, we cannot face that na meron kang weak faith, little faith, doubting faith, average faith, comfortable faith. Hindi pwede. Kailangan meron kang great faith, meaning yung faith ni Jesus that is in you, yun yung dapat na gumagalaw. Na gumagalaw. We have that faith. So we have the ability na kung ano man yung sinabi ni Lord, plinano niya para sa buhay natin, kaya nating abutin yon. There may be hiccups, there may be problems, there may be hindrances, pero maaabot mo yon pag si Lord, pag si Jesus Christ yung pinagalaw mo sa buhay mo, yung kakayanan niya. We can overcome all of those challenges. Pero siyempre, kailangan nating gisingin yung faith na nasa atin. So yun nga, sabi nga natin, yung pag-uusapan natin ngayon ay ito, oy gising. We have to wake up yung faith na nasa atin. Kailangan mong gisingin yan. So, how do we do that? Paano natin gawin yan? Well, there are so many ways kung i-research mo yan. Pero tonight, we would be looking at three stories dun sa Bible that somehow it would, ano to, makakatulong sa atin, nagisingin yung faith natin. And I hope na panood nyo yung video kasi yung Bible study natin, it is like a corollary of the preaching video. Hugutin natin from there and we will discuss kung ano rin yung nandun sa ano, kung ano yung nasa preaching. Pero syempre, ano yan, pag-uusapan nga natin mamaya, paano natin i-strengthen yung faith natin. Si Prophet Ezekiel, dinala ni God sa isang libingan. Open na libingan, nakita nila, puro ano yun, puro mga buto, puro mga skeleton. Tapos yung tinanong niya, pakibasa naman po yung nasa screen. Kayo na lang, volunteer na lang po. Okay, Ezekiel 37, 3 to 4. Then he said to me, Son of man, can these bones live? I replied, Lord God, only you know. He said to me, Prophecy concerning these bones and say to them, Dry bones, hear the word of the Lord. Yun. Amen. Yung ano, Amen. ah Hear the word. although in-explain ko dun sa preaching, I'll do it again tonight. Unang-una, dun sa verse 3, then he said to me, Son of man, can these bones live? Dinala ni God si Ezekiel sa isang libingan. It was so big na libingan na puro dry bones. Remember, it's different na bones lang yan. It's another thing that they are dry bones already. Pag bones lang yan, siguro yung kamamatay lang or something. Pero pag dry bones, ano na yan, yung brittle na. Brittle na. So try to imagine yung libingan na yan na hindi lang siya mga buto-buto pero meron pang yung ano, bali-baling buto na. Hiwa-hiwalay na. So, it was a puzzle by itself pag makikita mo yon. Hindi ito yung buto na buo yung, alam mo yun, yung hugis tao pa lang na alam mo na those bones belong to one person. Pero yung picture natin sa screen, I think that's the best representation na nahanap ko. Ibig sabihin, halo-halo na. And then, tinanong ni God, Son of man, can these bones live? When God was asking that from Ezekiel, ang purpose ni God is parang pag binigyan niya ng pagkakataon si Ezekiel na ma-realize kung nasaan ba yung faith mo. Parang ganon. And pinapaisip niya kay Ezekiel, alam niyo yun, nasa isang parang imposibleng sitwasyon,
Then comes the God that asks you, maaayos ba to? Mangyayari ba ito? Pero napakaganda yung reply ni Ezekiel na, Lord God, only you know. That is how we read it in English, pero in the original language, yung reply ni Ezekiel ay kumbaga kung Pilipino sana si Ezekiel, parang niyang sinasabi kay God na, Panginoon, ikaw ang kasagutan sa tanong mo. Ganun yun. Ganun ang ibig sabihin nun. So, God commands him to prophesy over the bones. Tapos we know the story. They came back to life. Nung ginagawa nga ito, iniisip ko, paano may pagka-horror ang dating, nagdikit-dikit yung mga buto tapos naging tao. So, it illustrates the power of speaking God's word. It illustrates the power of speaking God's word dun sa mga situations natin. Ano yung sitwasyon mo ngayon? You can speak God's word kung ano yung sitwasyon mo, and it can live. Alam niyo yung dry bones na sinasabi dyan, they can represent yung mga dead dreams natin, lost opportunities, lost hope, closed doors maybe, mga failures, mga frustrations natin. Ano yung dry bones na meron ka sa buhay mo? Ano yung dry bones na meron ka sa buhay mo na kailangang buhayin? What are the things that you have given up in the past na kailangan mong buhayin? How can you revive them by faith? How can you speak God's promises into your difficult situations? Ang problema kasi dito, babalik na naman tayo yung lagi-lagi kong sinasabi dito, napakahalaga yung quiet time natin, binabasa mo yung Bible natin, meron kang devotions. Remember, yung devotions is between you and God. It is between you and God. It is not between you and another person na kailangang malaman ng ibang tao na nag-devotions. Kaya hindi yun. Hindi yun. Pag hindi ka nag-devotions, pag hindi mo binasa yung Bible mo, it is an issue between you and God. Pero bringing it back dito sa Bible study natin, how can you speak the promise of God to your dry bones, so to speak, if you do not know the word of God? How can you claim the promise of God if you don't know His promise? Kung mahalaga na meron kang time with God every day. Every day. Hindi yung, hindi yung this has happened for so many times. Merong magme-message sa akin, Pastor, ano yung word ni God para sa akin? Ang sarap sagutin. Word ni God nga para sa iyo, ba't ako tinanong mo? Ba't ako tinatanong mo? When somebody asks me that, ang next na tanong ko palagi, ano yung binasa mo kaninang umaga? And then most of them, 90% siguro, hindi nagbabasa ng Bible. They're taking a shortcut na ano yung word ni God para sa akin. Kung kakausapin ako ni God, kakausapin ka rin niya. Kung word niya para sa'yo, word niya para sa'yo. Yung pangako niya para sa'yo, hindi niya kailangan sabihin sa akin. Pangako nga niya sa'yo eh. So, ano yun? Ano yung promises ni God na tutugma dun sa sitwasyon mo, because definitely there is. Hindi magkakamali si God na ipapabasa niya ang isang scripture sa'yo kung wala din lang connection dun sa current na sitwasyon. There is always. There is always. So, every time, yung mga time of devotions natin, yung mga time of, uh, let it be very personal, extremely personal between you and God. Dito nyo pinag-uusapan ni God pati yung mga things na you will never discuss with anybody else. Pero pwede nyo pag-usapan ni God. So, napakahalaga na meron kang time of devotions, time of reading your Bible, but let it be between you and God. Kung napansin nyo, never ako nag-check on anyone sa atin. Nag-devotions ka ba or nagbasa ka ba ng Bible mo? Hindi. It's between you and God. Hindi ka nagbasa, sagutin kay Lord. Yun. So, ano yung promise ni God which you can speak
to your difficult situations? In what ways can you trust God's sovereignty over your challenges? Ngayon, yung tanong in what ways can you trust yung sovereignty ni God over your challenges? Ano yan? Ito yung you can speak the word and trust what you're speaking. And trust what you're speaking. Oo, tama yung sabihin mo, God is sovereign over my situation. Pero when you say that God is sovereign, sana naman merong scripture sa puso mo that will let you tell that. That will let you tell that. Eh, may sakit ako. Ito yung sabi ng doktor. Ito sabi ng medical report. Yung mga test, yung mga place, yung ano. Ito yung sinasabi. But God is sovereign. He is my healer. Saan nakalagay sa Bible yun? Alam natin. Sana alam natin. Let it go that far. Kasi kung sinabi mo lang na God is sovereign, God is my healer, which are all true, pero wala ka namang pinanghuhugutan na scripture, yun yung comfortable faith. Yun yung comfortable faith na pwede mo lang sabihin yun, hindi ko na kailangan ng scripture. Hindi po. Bakit may Biblia? Kailangan natin yun. So we need great faith. What does great faith do para sa atin? Great faith believes that God can do something even in impossible situations. Great faith believes that God is the answer to all our situations, from the simple to the most complex. Actually, yung nagdadalawang isip ako kung ilalagay ko yung from the simple to the most complex. Bakit? Wala namang sukatan kay God eh. Wala namang sukatan na nung hinatin niya yung dagat, nung hinatin niya yung dagat, tinawag ba niya si Moses na, Moses, alika-alika, mahirap-hirap yung gagawin natin, practice muna tayo. Hindi niya ginawa yun. Hindi niya ginawa yun. Nung pinatigil niya yung araw nung nagdasal si Joshua, was only a prayer and then he answered. Because Joshua prayed with great faith. Nag-pray siya with great faith. Kaya nangyari yun. Kaya nangyari po yun. And then we have the story of a centurion. Alam natin yung kwento ng isang centurion, meron siyang alipin na nagkasakit, pero Roman kasi siya. Roman kasi siya, so anong ginawa niya? Nakiusap siya, I would presume, na mga Jew, yung mga kinausap niya. Kasi di ba yung kwento nila na nagtayo siya ng synagogue nila, yung ang merong synagogue naman ay yung mga Jew. So nakiusap siya na pumunta kay Jesus, tawagin niyo. Tawagin niyo para ma-heal niya itong yung servant niya. Tapos, umayag si Jesus, nung palapit na sila, nagutos na naman siya. And that is what we see on the screen. Lord, do not trouble yourself since I am not worthy to have you under my roof. Sabi niya, I am not worthy to have you under my roof. Bakit? Roman ako, I am unclean. Alam niya yon. That is why I didn't even consider myself worthy to come to you. Sabi niya, kaya nga nakiusap ako kasi unclean na ako eh. Pero, very striking is the next line na, but say the word and my servant will be healed. Say the word. Yung verse 8, in-explain niya throughout kung ano ang authority. Kasi ganito ako, sabi niya. Pag ako merong inutos, nangyayari. Pag meron akong pinagawa, ginagawa nila. Pag meron akong sinabing punta ka doon, pumupunta. That is authority. So, Lord, isang salita mo lang, mangyayari, sabi niya. And Jesus, yung verse 9, Jesus heard this and was amazed at him, and turning to the crowd following him, he said, I tell you, I have not found so great a faith in Israel. Alam ni Centurion kung ano ang authority. Alam niya kung ano ang authority. And of all the miracles, I want us to take note of this. I-highlight mo sa Bible mo kung gusto mo. Sa lahat ng miracles na ginawa ni Jesus, dito lang na yung recipient asked Jesus to speak the word. Di ba yung iba may leprosy, lumapit sila kay Jesus. Merong bulag, lumapit kay Jesus, tapos hinawakan nga niya yung mga mata nila. Withered hand, nilapitan niya. Lahat sila lumapit kay Jesus. Yung nasasaniban, nasa Gerasenes, anong ginawa? Tumawid pa ng dagat, pumunta doon sa libingan, and the person was freed.
Of all the miracles that Jesus did, ito lang yung recipient. Sabi niya, banggitin mo lang, Panginoon, mangyayari na yan. And that Mhm. is what marvel, dun na-amaze si Jesus Christ. And ito yung sinabi niyang meron siyang great faith. Yung centurion's faith, bakit? It was rooted in his understanding kung ano yung authority na meron si Jesus. Ano ng authority? So ikaw, you have better authority, higher authority than I am? Isang salita mo lang, Lord. Isang salita mo lang. So, it is not about my authority, it is about yours. Sabi niya kay Jesus, the same manner, ganun tayo. Lord, hindi sa kakayanan ko, sa authority ko, sa connections ko. Lord, hindi sa leader ko, sa pastor ko. It is you. Banggitin mo lang, Panginoon, mangyayari yan. Mangyayari yan. What is great faith? Great faith that is believing that God is all-powerful and has authority over all creation. Only say the word, Lord. Only say the word. Nandito na. Remember, desperate situation yon. Mamamatay na yung servant niya. Remember, centurion siya. Kumbaga, general sa Roman army. Anong ibig sabihin nun? He has access dun sa mga doktor ng Roman army. Kumbaga sa army, meron siyang access sa infirmary, sa hospital. Sana doon niya dinala yung servant. Sana doon niya dinala. Pero he chose Jesus. So alam ni Jesus yon na ito ang dami niyang alternative eh. Ako pa yung pinili niya eh. Na-amaze si Jesus doon. Sana ikaw yung tao that tonight ma-amaze si Jesus sa'yo na ang dami niyang alternative, ang dami niyang kilala, ang dami niyang connection. But ako yung pinili niya and that will amaze Jesus. Ano yung ano yung sinabi niya? Son of Man. Ayun. Son of Man, can these bones live? Why don't you change yung Son of Man? Lagay mo yung pangalan mo. Think of those dead hope, dead dreams, closed doors, things that have failed in the past na akala mo tapos na. But why don't you put your name there and listen to God asking you, can these bones live? Sanang isagot mo para yung sinagot ni Ezekiel, Panginoon, ikaw ang kasagutan sa tanong mo. Ikaw ang kasagutan sa tanong. Lord, ibig sabihin, Lord, kung ako lang, patay na yan, kalansay na yan, Panginoon. Pero kung magkasama tayo, Panginoon, mabubuhay. It is a declaration that God, you are almighty, that you are powerful, you have the authority, God, and all these bones can live. Why don't you tell that to God in your heart today? Oriten boom, ginamit na natin noon. Faith sees the invisible, believes the unbelievable, and receives the impossible. Do you have faith that sees the invisible and believes the unbelievable? Because if you do, you will receive the impossible. Gusto ni Lord na gumawa ng kabutihan sa bawat isa sa atin. Kabutihan sa bawat isa sa atin, no matter how you see things, no matter how dire things are na, Lord, may pag-asa pa ba ito? Pero yung Panginoon natin, He always wants to do something good sa buhay natin. Pero para mangyari yon, kailangan po natin magkaroon ng great faith. Ang sasabihin kasi ng little faith, hindi na mangyayari yan. Katapusan ko na yan, di na ako gagaling. And then you explain to God everything that the medical report says. And then you explain to God kung ano lahat yung cons, yung hindi maganda sa sitwasyon mo. Lord, ang galing-galing niya. Ang galing-galing nila eh. Lord, yung exam, ang hirap-hirap eh. Explain mo lahat sa Panginoon yun. But if you say that because ito yung sitwasyon, ito yung medical report, ito yung pag gaano kahirap man yung exam na yan, if you explain all of those to God and say na hindi na mangyayari, then little faith yun. Pero
pag mayroon kang great faith, Lord, ito yung medical report. Ito yung kailangan kong tawirin na exam. But I can do all things through Christ who strengthens me. Yun ang great faith. Great faith says, Lord, you are healing me. I will live, I will not die. Sasabihin ng great faith, hanggang dito na lang, ng little faith, hanggang dito na lang ang maaabot ko. Ito na ako, di na ako magtatagumpay, wala nang mangyayari. Pero anong sasabihin ng great faith? Great faith will always tell you that you have beauty for ashes. Yun po ang great faith. No matter what ashes you see, no matter if puro kalansay yung nasa harap mo, dry bones yung nasa harap mo, Lord, you have beauty for ashes. Lord, ikaw ang kasagutan sa tanong mo, Panginoon. Basta magkasama tayo, Panginoon, itatawid natin yan. Great faith is believing that God can give you beauty for ashes. And then, alam natin yung kwento of the faith of the lady with a bleeding disorder. Alam nyo, this is a challenge of time. It is a challenge of time kasi 12 years ang kalain nyo. Think of what 12 years it is. Think of, nung ginagawa ko nga ito, di yun, kasi 60 ko lang. 12 years is when I was 48. And from that time up to now, yun yung 12 years. Parang ang tagal. Tapos yung pumunta na siya dun sa mga pinakamagaling na doctor of their time. She took the best treatment and walang nakatulong sa kanya. 12 years, ang daling sabihin na ito na ako. Wala nang mangyayari sa akin. And then, one day, nabalitaan niya na parating si Jesus. And when she heard that, something rose from inside her. Yung faith niya, gaano man kaliit yan, yung mustard seed niya, biglang umapoy yung faith niya. Alam niya na ito na yung pinakahintay kong araw. 12 years, this is the day that I have been waiting for. Alam niya na yung sakit niya, hindi ito yung destiny mo para sa akin. Hindi Lord, ito yung plinano mo para sa buhay ko. Ano yung pinagdadaanan natin ngayon? For so long a time, naakala mo yun na yung plano ni Lord sa buhay mo. Naakala mo hindi ka na itatawid ni Lord para sa sitwasyon na yan. Look at this lady. Pero bakit siya ganon? Pero bakit siya ganon na nabalita niya si Jesus, parating. Tapos alam niya na gagaling ako. Kasi, as we always say sa Bible study natin, meron siyang track record ni Jesus. Alam niyo yung runner, meron silang tinatawag na track record na every takbo nila on a competition, nakalagay sa track record on this date, itong track na ito yung tinakbo niya, ito yung oras niya. So, ibig sabihin, alam niya lahat yung mga ginawa ni Jesus. Alam niya na there was a man with a withered hand dun sa temple. Jesus was speaking in the temple. Nakita niya, o na Sabbath, pero hinil niya pa rin. Lord, kakayanan mo yun eh. Pinanganak mo nga yun na ganun yung kamay niya eh. Tapos alam niya na merong tumawid ng dagat si Jesus, pinuntahan niya yung nasasaniban sa Gerasenes, kinausap niya, nagtino. Lord, alam ko yun ha. Lord, alam ko yun. Alam niya na merong lalaki na binaba from the ceiling ng 4 na kaibigan niya kasi paralyzed siya mula nung pagkabata niya. Pinasok siya kung nasan si Jesus on a mat. Encounter with Jesus, he walked out of that place through the door, walking on his feet. Lord, alam ko lahat yun. Alam ko lahat yun. So, nagising yung faith niya. Dati, average faith yan. Survival mode ba? Yung, Lord, maitawid ko lang tong araw na to. Okay na ako. Parang ganun lang eh. Lord, at least kumonti for today. Only to know na bukas dumami na naman yung bleeding niya. Pero she knew that day darating si Jesus. And this is the end of this problem.
Matatapos lahat yan ngayon. When will you have and when can you have that encounter with Jesus that you can declare, Lord, kung problema kong ito, it will end today. She left her house that morning. Umalis siya, lumabas siya sa bahay niya. She was determined to go to Jesus during that time. Ang daming mga tao. Daming mga tao. Siyempre si Jesus ganun eh. Pag may mga ang daming taong dumidikit sa kanya. Very crowded that she had to push through people. She had to push through doubt. Yung doubt niya na, baka naman walang mangyari. 12 years eh, dikit na sa katawan ko yan. She had to push through her past. Na, Lord, ang dami ko nang pinagdaan ng doktor eh, puro sablay eh. Lord, ang dami ko nang pinagdaanan sa buhay ko, puro sablay. Mangyayari pa ba yung pangarap ko, yung pangako mo, Panginoon? Did you ever hear God? Did you ever hear yourself telling that to God before? She had to push through fear. Paano na lang, pag lumapit ako kay Jesus, I am unclean. Baka magalit siya. How many times are we thinking na wag na lang akong magdasal, lumapit sa Panginoon? Kasi ganto ako, ganto yung ginawa ko, ganto yung pamilya ko, ganto yung binigkas ko. You remember your sin, but you cannot remember the one who died for your sin. Pero despite all of the opposition, sige, pinilit niya lumapit kay Jesus. She was on a mission that day. Walang makakapigil sa akin. Pupunta ako sa Panginoon ko. Ito na yung katapusan ng problema ko. And hear yourself telling that. Lord, may problema ako. Lapit ako sa iyo. Ito na yung katapusan ng problema ito. She was on a mission. She had her eyes fixed on Jesus. She was weak. Mahina siya. 12 years of bleeding. Mahina siya. Yung probably her thoughts were telling her na tama na yan. 12 years na yun. Wala na mangyayari. What are your thoughts telling you? Pero pinagpipilitan niya by faith, pinaglalaban niya. When I get to Jesus, I will be healed. Sana doon na lang siya sa bahay niya. She would have lived discouraged. Sayang, sana pumunta na lang ako. Pero hindi na. Sana nandun siya sa bahay na, anyway, matanda na ako. Okay na to. Sana ginanon siya. Sana comfortable faith na lang ako or lazy faith na lang ako. Na wag na lang. Wag na lang. Kaya mo na duman na si Jesus. Baka may pagkakataon pa in the future. Pero ano yung ginawa niya? What she did is what I'm asking you to do. She tapped on her great faith. Pumalik siya dun sa faith na meron siya. She tapped on her faith to believe bigger. And when you believe bigger, it will always cost you something. You cannot stay comfortable and we know that. Dineclare mo yung faith mo, ang daming opposition. Dineclare mo yung faith mo, ang daming gustong mag-manipulate sa'yo. Parang siya, di ba? Unclean. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit dun sa yung ibang account yung nga napapanood ba sa YouTube, yung iba pinipigilan siya eh. It is easy to stay comfortable. It is easy to stay average. Pero comfortable average, hindi po mangyayari ang plano ni God sa buhay natin. We need great faith. At ang hinahanap ng Panginoon ay great faith. He is looking for people that will cause Him to marvel, people that will amaze Him. These are people who would believe na, Lord, 12 years, pagagalingin mo ako, Panginoon. These are people who would believe na, Lord, sumablay man ako noon, pero kaya mo akong bangunin. Why are you hearing this message tonight? Amen. Ito yung magde-declare na, Lord, ito po yung statistics eh. Ito yung sabi ng mga experts eh. But this year will be the year of the Lord's favor. They believe that God will give them kung ano yung pinangako niya sa kanila. Na babangon yung mga pinagkakakitaan nila, na maaayos yung pamilya nila. Great faith catches God's attention. And
Yung babae sa kwento natin, nakarating siya eh. Umabot siya kay Jesus. And at the nick of time, she reached out dun sa sa laylayan ng damit ni Jesus. And she was healed. And she was healed. Sabi sa verse 44, her bleeding stopped. Her bleeding stopped. Alam mo yun, 12 years. Memorize na niya yan eh. Damdam niya yung katawan niya. Pag lumalabas na yung dugo, alam niya yun. And 12 years of suffering, stop nung nagalaw niya yung laylayan ng damit ni Jesus. It all ended during that time. And verse 48 says, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace. Nasabi ni Jesus sa kanya, you have such great faith that you believe kung sino ako. You believe me in such a great way, and that has caused your miracle. It has caused your miracle. This is one of the rare scriptures na yung isa yung bulag eh, yung bulag na according to your faith shall it be done unto you, sabi ni Jesus sa Matthew 9:29. Dito naman, your faith has made you well. We ask for a miracle from God and we sit and wait. Pero the scripture tells us that you have to have that kind of faith that believes that Jesus can do the miracle for you. And because of that faith that is in you, He will do the miracle. Hindi niya gagawin, hindi niya ibibigay yung miracle kung lazy faith ka, kung doubting faith ka, kung takot faith ka, kung reklamador faith ka. Hindi mangyayari po yun. Pero look at this scripture. Your faith has made you well. Yung faith na meron ka, naniwala ka sa akin, kaya mangyayari yan. Another version of this says, my daughter, you are made well because you believe. Because you believe. It is a result. It is a result. Ano yung faith na meron ka? Naniniwala ka ba na si Lord itatawid ka niya dyan sa sitwasyon mo? Naniniwala ka ba? Jesus told the woman that she has great faith. Great faith believes so much in who Jesus is that He can cause a miracle for you. Great faith touches the heart of Jesus. Marinig natin yung kwento ng woman. It touched the heart of Jesus. Pero tonight, will you be that person who will touch the heart of Jesus with your great faith? Ano yung sitwasyon mo na parang desperate ka na for the touch of Jesus? Then you know what to do. How can you demonstrate boldness in your faith? Even in the face of yung parang long-term na struggle, ang tagal. 12 years. 12 years na. What steps can you take to reach out to Jesus more intentionally? How do you reach out to Jesus? How do you reach out to Jesus? Ano ang great faith? It believes that God can do something even in impossible situations. Kaya niyang bangunin yung mga dead bones mo, dry bones. Believes that God is the answer to all our situations from the simple to the most complex. It believes that God is all-powerful and has authority over all creation. God has authority. He is all-powerful. Hindi tayo. Hindi tayo. Sometimes we try to be powerful and we impose our authority on people and even on ourselves, only to find out later that we will fail. Great faith believes that God can give you beauty from ashes. It believes so much in who Jesus is that He can cause a miracle for you. And it touches the heart of Jesus. Yun po kung ano yung great faith. Yan yung kailangan nating gisingin. Ito yung panggising natin actually, yung nasa screen natin. Okay, magkakaroon tayo ng breakout. We will have a little discussion. Ano yung sitwasyon mo? Think of a situation where you need a breakthrough. How can you, like the woman with the issue of blood, reach out to Jesus with great and bold faith? Paano mo gagawin yon? Paano mo gagawin yon? Which Bible verse
verses, speak to your current circumstances. How can you use these verses to encourage yourself and others? Tapos, which part of our Bible study had the most impact on you? Stop share mo muna. Agad. Parang wala naman na pong mas bibigat pa sa pinagdadaanan po ni Tita Fe ngayon. Umiyak na siya eh. Umiyak po siya eh. Anyway, okay lang naman po. Wala din naman po ako masishare and puro happiness lang din naman po yung nangyayari din sa buhay ko. Kasi yung problema ko naman po wala naman, di naman po ganun kabigat katulad nung kay Tita Fe na ano. Hindi ko alam din kung anong gagawin ko kapag nangyari din po sa akin yung sa trabaho, di ba? Kaya, di ko din alam. Pero sabi nga po ni Tita Tayat, nothing is impossible with the Lord. And timely naman po yung topic natin for tonight is Hoy Gising. So, sabi nga po dun sa scriptures, di ba? The more you have faith in Him, the more i-bless ka niya and He will give your heart's desire. So, siguro this is the best time na talagang palakasin mo, Tita Fe, yung faith mo. And yun nga, si Bleeding Woman nga, nag-struck din sa'yo na 12 years na bago siya na-heal. And for the longest time na 12 years, tagal-tagal, kung tayo lang po yun, di ba? Isang linggo lang, di ka na makapaghintay. What more pa yung 12 years? And yun, Tita Fe, keep the faith and always pray. Mas lalo mong palakasin yung faith mo, mas lalo kang kay Lord, mag-seek, mag-knock, and seek and acknowledge mo si God na siya lang talaga yung makakatulong sa problema mong kinakaharap and walang iba. Kasi, naano naman ako dun sa na naman po ako dun sa situation yun na talagang, kasi kapag meeting ganyan sa corporate, parang pagtutulungan ka talaga eh. So what to do now, di ba? Parang, tas pagalit pa, you have to pay for this, you have to pay for that. Ay, ayoko nang ganun. Kasi, di ba? Ay, magre-resign na lang ako. I quit, sir. Siguro kung ako yun. This is my resignation. Effective immediately, di ba? Ay, laki nun, di ba, Tita Fe? Parang, I feel you. I feel you talaga dun sa part na yun. Parang lugmok ka, malalaglag ka sa upuan mo. Kasi seryoso yun ng ganong usapan. Diba? May mga attorneys pa dyan, may mga legal teams. Ay, di ko po alam. Pero yun nga po, yun lang po yung ma-advise ko. Sabi din ni Tita Tayet, kay Lord ka lang talaga aasa. Lalo na sa mga ganyang panahon. And keep the faith. Always pray. And si Tita Tayet naman, nagkasakit pala si Tita Tayet. Kaya pala hindi nakapunta nung birthday. Let's pray for Tita Tayet din po na mag-continue yung Okay na. healing niya. I claim it that I am healed. Yes. And mas maging malakas kasi Amen. yung mga senior talaga not getting any younger talaga talaga ma-slide. Opo. Tsaka kapag senior talaga at may edad na yun nandiyan na yung mga sakit, konting kain mo lang. Mama ko rin, tsaka biyanan ko, konting kain lang ng matigas na gulay, nagdadayariya na, yung mga ganong bagay po. Na maliit lang na bagay para sa ating mga bata pa. Pero sa kanila, kapag hindi ka pala talaga pag bumabata na, iba na talaga nagiging serious na kailangan mo nang maging sensitive sa lahat ng bagay, sa kilos, sa galaw, ay sa kinakain, 'di ba? Sa ultimo nga unan mo, parang kailangan mo na ring ibigyan ng pansin kung dati hindi kasi ngayon madali na sumakit yung mga katawan, yung mga ganung bagay. Parang yung pag di po na-disalign yung neck, mahirap ma-disalign na yung mga buto dun sa neck. Opo. But God is in control. And Amen.
Opo, lagi po tayong mag-pray, lagi po talaga. Yung faith nga po natin, yan, napaka-importante na mag-focus tayo sa Kanya. Not because na may mga kailangan tayo, pero um, yung buhay natin kasi Kanya yan eh. So, lahat ng ginagawa natin for Him, and siya lang po talaga yung makakapag-ano sa atin. Bless, makakapag-protect, sa lahat ng nangyayari po, no? Eh, wag na po ako mag-share sa sarili ko. Wala naman po ding ano sa akin. Masaya lang din po ako. And wala Amen. naman magkakaproblema. Kayang-kaya naman po natin lahat. Di po ba? Amen. Amen. Thank you po. Thank you po sa inyo. Nakaka-bless po Amen. yung sharing nyo. Ano po ba Naka, sasabihin ko dun? Di ba? ano Risa, sama-sama tayo. Opo. Nandito lang din Sama-sama po tayo. kami. Amen, amen. Kahit simpleng prayer lang po Oo naman. na ma-share namin. Nandito pa rin po kami. Amen. Walang simpleng prayer sa totoo. Opo. Nakakaano. Game, room 2. Thank you. Thank you. Thank you, Risa. Thank you po. O room 2 na Tita Do tsaka si Evelyn, nawawala-wala si Mark eh. So ako nga yung ngayon, yung nakaka-identify ako doon sa babaeng with the issue of blood. Kasi nagkarasakit nga ako. So ang ano ko talaga is to hold on to the Lord. Sabi ko nga, Lord, bigyan mo ako ng faith. Kung kulang yung faith ko, dagdagan mo na yung faith ko, Lord. Na talagang gusto kong kumapit sa inyo. And alam ko, Lord, na nandyan ka. Na-amaze ako kasi 12 years na siyang may issue ng blood. So kapag yung ano ka nga lang eh, yung ina-injectionan ka at may lumabas sa blood, ano mo agad eh, pipress mo agad kasi para wag lumabas yung blood, diba? Eto, talagang nagbi-bleed siya. Sabi ko nga, buti hindi siya natuyuan ng dugo. Pero ganun pa man, ano siya yun ang ginawang example ng Panginoon eh. Na kahit gaano ka tagal na yung nararamdaman mo, kayang-kayang pagalingin ng Panginoon. Basta nandun yung pananampalataya mo na gusto mo talagang gumaling. At saka alam niya alam ng babae kung kanino siya lalapit. Sa dami na din kasi ng pinuntahan niyang manggagamot, mga naubos sa siguro din ang pera niya. Mm. Tapos ang Lord talagang natutuwa ako kasi napansin niya sa dami-dami ng mga taong sumisiksik sa kanya. Tapos tinanong niya pa yung mga disciples yun yung nag-touch sa kanya. Laylayin nga lang ng damit yung ng Lord. So talagang nahihiya talaga yung babae siguro lumapit na humawak talaga sa kanya. Dahil sa laylayan lang siya kasi yun ang faith niya eh. Mahawakan ko lang yung laylayan ng alam kong gagaling ako. So yun talaga ang nag sa akin na wow, grabing pananampalataya talaga to. At saka yung sa centurion din na man of authority na nag-marvel talaga na amaze ang Panginoon sa pananampalataya ng centurion na yun. Sabi ko nga, Lord, talagang grabe yung mga faith, mga klase ng faith na ng dalawang taong to na nakaka-move talaga sa Panginoon. At saka yun sa situation ko nga ngayon, Pastor, na sabi ko nga, Lord, saan ba akong pupunta? Dito ako maniniwala sa mga doktor at sa sinasabi ng mga ibang tao o dito ako maniniwala sa iyo? Sabi ko, sa iyo ako mananiwala, Panginoon, dahil alam ko ikaw may hawak ng buhay ko eh. Alam mo kung ano nangyayari. Etong mga to naman, ano lang yan sa kanila, sabi nga ng doktor ko, kailangan nating kasi itong mga papel na yan, mga ano lang yan, hindi yan talaga eksakto, ganyan-ganyan, hanggat di natin yan na-open. Ganun. Sabi ko, nanguhuhula din sila. Hindi rin nila talaga sigurado kung ano yung makikita nila.
Pero sabi ko, Lord, ikaw alam mo eh. Alam mo na yung Panginoon. So, dito Amen. ako, nag-i-step pa nga ako pa kanan. Sabi ko, kasi kinakausap ko ang Panginoon. Dito ako sa kaliwa, sa mga sinasabi ng mga to. Dito ako sa Lord. Alam ko sigurado ako. Tsaka, ikaw naman may hawak ng buhay ko eh. Sa'yo ako mananampalataya. Sa'yo ako, Lord. Yun ang inaano ko ngayon. So, yun ang sa akin. So, yun ang Ayun. shinare ko. Ikaw naman, Do. Yung nga kanina yung kwentuhan nga namin ni Evelyn, sabi ko, when I was in the corporate world, meron akong kaso. So, nung nasabi ko na lahat kay Lord yung problema ko, kasi that night, before yung panel ko, nag-usap kami ni Lord and I say it all. So, kaya if you say, sabihin mo kay Lord lahat, alam na niya, He will marble it and ito turn around niya lahat ng situation. So, nangyari, na-turn around yung situation. Yung kung ano yung kaso ko, wala. First sentence ko pa lang, nakita ko na yung HR director na parang bumaba yung balikat niyang ganun. Parang talo na sila. Ganun. So, uh, tapos, continue ko pa rin yung pagsagot sa interrogation. So, kung ano yung nasa sa papel ko, na expression ko, ano yung sinasabi ko, consistent naman ako. So, at the end, sumunod yung supervisor ko kasi naka-approve din siya ng same situation kami. Eh, yung supervisor ko, wala pa atang 3 minutes, pinalabas na kasi pareho rin daw yung sasagot at saka yung question. So, ganun din. So, at nag-usap-usap sila. Tapos nung bumaba na kami, yung boss ko na iwan, nag-usap-usap na yung panel. So yung panel, nung bumaba siya, umiyak yung manager ko kasi sabi niya, ako naubos na iyak ko kasi. So sabi niya, na-turn around lahat, wala nang kaso, wala nang Amen. pura lahat. Yung sa HR, wala ring record, no record of that case. So praise God at when you really say it to the Lord, He will marble it and turn around. Yun yung so ang tapos every Sunday when naniniwala ko yung word would be a healing. Kasi ang prayer ko palagi sa mga pastor, pag if you pray for them, kahit si Pastor Alex, kahit si Pastor Doms, Lord, let your preaching be a healing. Which is true. Kasi yung word niya yung word ni God, sinasabi doon, and it would heal people. Makita mo yun, nagigising yung tao eh. Nagigising yung tao sa preaching ng ng pastor. Ay, nga pala no, ganun. Nami-minister kasi, kaya nagigising. Yun. Yung pastor din, nagigising din sa mga sa mga naririnig niya after yung preaching o kaya kagandong Bible study, kung may Bible study group siya, nagigising din yung pastor. So, sa word ni God, nagigising tayo. Yun. So, tama rin yung preaching ni Pastor Alex na, hoy, gising. Diba? Nagigising tayo, nami-minister tayo pag ganito tayo. Diba? And si Evelyn, nami-minister siya sa preaching. Ayun. So, yun yung usapan namin kanina. We are nagigising kami sa salita ng Diyos. Sa preaching every Sunday. May paggising yan. Kaya, salamat tayo sa mga pastor at sa mga preaching nila. May nakakagising sa atin. Meaning to say, nakaka-encourage o kaya nakaka-minister sa atin. Ganun. Tapos, nahihil din tayo. So, sabi ko, yung prayer ko palagi, ending ko is, or beginning ko, let the preaching of the pastor be a healing to him or to everyone who could hear your word. Sabi ko nga dun. So, amen. Yun lang po yung sa atin ni Evelyn, and maniniwala kami na yung healing ni Evelyn is
already Amen. there. In Jesus' name. Amen. 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 Yun yung great faith. O si ano naman, pwede kayo si Heidi at saka si Sheila. Ako na lang po. Ay, ito. Mukhang hindi po talaga naging pwede si Ate Sheila eh. Ako nagtatrabaho. Opo. So, yung first, think about a situation where you need a breakthrough. Siguro dinadala talaga ako ni Lord ngayon na talagang mag-pray ng mag-pray. Nung Sunday po, na-assign ako na mag-pray after ng service. Tapos yung unang babae lumapit sa akin, sabi niya sa akin, "Are you good in praying?" Mm. Parang ang dating parang may sagot ba pag ikaw nag-pray sa akin? Ang sagot ko na lang po sa kanya, "Oh, it's not me who does that, it's the Lord." Yun na lang yung sagot ko, yun po yung sagot ko sa kanya. But then, Yeah. pero medyo na-bother po ako noon nung narinig ko yun. Kaya medyo, nung nagkipray ako sa kanya, nagko-concentrate talaga ako, nagko-focus ako kay Lord na, alam niyo po yun, yung words na lalabas sa bibig ko would be the words that He wanted that woman to hear and not mine. Yun. Yung breakthrough, I need, yun, prayer. Kasi natutuwa po ako pag tinitingnan ko talaga yung mga yung list of prayers na sa mga tao pinag-pray ko tapos may mga check marks na siya. Sa amaze ako, this year was really amazing na makita yung mga check marks na yun because for me po kasi nakaka-amaze that the Lord is really alive and moving and He's really doing something. Pero on the other hand din po, ang marami po kasing changes dito sa Canada. So, maraming yung mga kasama ko dito talaga nag-worry about like mapi-PR ba sila, yung mga ganong status po dito. So, ako yun yung pinag-pray ko ngayon. Before pa naman yun na yung pinag-pray ko kay Lord, but I hold on to His words sa Jeremiah 32 verse 27. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? So, yun yung ko po, pinanghahawakan ko. And there's a verse na pinakita sa akin ni Lord before coming here about I will bring you to a land of milk and honey. I think it's in the book of, if it's not in Genesis, parang nasa Genesis po yata yun sa Pastor Alex. So, yun, I'm holding on to that. Sabi ko si Lord nagdala sa amin dito ni Anika and the Lord will siya mag-aayos nun for me and for Anika. And He has already shown me a lot of miracles na hindi ko na-imagine na mangyayari sa amin ni Anika. Yung recent na lang, yung completion ng probation ko for 2 months, usually 3 to 6 months po yun. But si Lord yung gumawa ng parang hindi ko alam na 2 months lang tapos na yung, na-complete ko na yung probation ko dito for my job here. So, wala akong credit na matake talaga dun. Kahit sa sister-in-law ko, sabi niya, ate, wala pa akong nakitang ganyan. Sabi niya, wala pa akong nakitang na-complete niya na yung probation niya in 2 months. Wala pa akong narinig, ikaw pa lang. Sa mga Filipino daw na nandito. So, sabi ko, oh, praise God. Yun lang yung talagang lumabas sa bibig ko. And then, which part of the Bible study had the most impact on you? Yung una, believes that God can do something even in impossible situations. Kahit gaano ka messy or ka-chaotic na yung mga nandito, hindi ko talaga maintindihan din. Kahit yung mga kasama ko na ano sila parang natatakot or nagugulo, ganyan. Pero the Lord, pag naka Lord ka talaga, you find peace. You find peace na hindi mo maintindihan. Kasi kahit ako din naman po hindi ko ninenegate na may mga challenges. But I still find the peace that God gave me in my heart and in my mind. I have that peace. So,
bigay ko lang talaga sa kanya. Uh, there's nothing, wala naman si Lord na hindi kayang gawin eh. Katulad sa Jeremiah chapter 32 na sinabi niya, nothing is impossible for me. So, yun lang po. Yun. Sige, thank you. Thank you, Heidi. Ako po. Sige. Kuya Alex, bumaba ako Ayaw para na si makashare. Ate Sheila. Sure. Sorry po kasi naghuhugas ako kanina, hindi ko mapindot yung well, yung sa akin po, sorry, wala akong hindi ako nakapakinig talaga kasi yun yung oras talaga na hindi pwedeng pagsabayin niya nakikinig at nagsiserve sa mga bata. Well, anyway, ikukwento ko lang po yun, yung mga breakthroughs. Marami pa rin breakthroughs na siyempre, I'm waiting, katulad yung sa PR. Pero tama yung sabi ni Heidi na even you're facing in a difficult situation, hindi na ganun kabigat kasi God did it before eh. Yung parang, mas mahirap nga yung nangyari pa sa akin dati. Wala lahat, di ba? Nagkatrabaho, ganun. So sabi ko, imposible namang hindi mo yun uulitin, Lord. So yung faith na gano'n, na ano pa bang kailangan mo igdin siya para sabihin mo na, ay, baka naman gano'n, di ba? So, even we are facing challenges, syempre, mahirap rin talaga. Pero lagi mong, yung mga scriptures that you can come across, pag nagbabasa ka yung mga sinasabi niya sa'yo, that could heal you and comfort you through the times of waiting. Kasi talagang waiting is very hard eh. Dahil parang akala mo walang katapusan ng pag-iintay eh. Pero lagi ko lang sinasabi, pag bumabagyo, imposible namang hindi umunto, hindi umaraw. Lagi ko sinasabing for seasons in life lang yan eh. Talagang dadaan siya. Pero nandun pa rin yung magkakasummer pa rin talaga na or magkakaroon ng spring na magbo-bloom ulit ang iyong buhay. So, yun yung nag-ano sa akin ngayon yung verse na ito yung sabi niya, the pain that you've been feeling can compare to the joy that is coming. Parang, kahit na wow, meron talagang blessing na darating sa buhay mo. Katulad kami ngayon, yung pag-aasawa ko nga, nag-asawa ko, pero LDR. 2 weeks ang pinakamahaba namin pagkakasabang dalawa. Mag-celebrate na nga kami ng 1 year anniversary. Pero still, I'm thankful to God kasi nagkikita naman kami kahit pa konti-konti. Yung I have nothing to complain. Kasi sabi ko, Lord, di ba hindi naman ako ang nagawa dito eh, kahit ba akong gumawa. Pero kung may ginagawa siguro rin si Lord sa buhay ko, kaya sinaano ko talaga na ang hope lang namin, soon we will be together soon at God's perfect time. Kasi alam ko naman na ayaw ni Lord ng ganun eh. Pero kahit naman gusto ko yung situation kung gano'n, kung ayaw ni Lord, talaga pagsasamahin niya din kami. So, yun, yung everyday of your prayers, instruction. At nakikita ko naman maraming mga nangyayari sa buhay namin na through this situation, natututo ka, yung faith mo, lalo kang tumitibay, lalo kang tumataas yung ano mo. And yung sinasabi naiiyak tuloy na naman ako. Yung sinasabi ni Heidi, yung mga text, kasi kagabi lang nagbabasa na naman ako ulit ng devotion na from 2020. So sabi ko, mga na ano na pala to, answered prayer na to. Kasi di ba yung prayer and fasting twice talaga nagpa-participate ako dyan sa prayer and fasting twice. So, lahat nakasulat doon, pati mga prayer partners ko. Talagang yung check na chine-check ko, super amazing talaga na, Lord, grabe, no? Kahit ang hirap-hirap, yung sa anak ko, na asan na sila ngayon, ang mga nangyayari na, imagine mo na problema sila kung saan sila lilipat, yung malapit na yung time na binigay sa kanilang due date, ang nahanap nila, 2 houses away lang nilipatan. Ang pinalitan, number lang. Kasi yung address the same street. Tapos lumapit pa dun sa bus stop na pinagsasakayan ni Kan. Tapos lumapit pa dun sa baker. Samantalang kung saan sila naghanap lang, ito na problema din kasi mahirap maghanap ng bahay, di ba, na malilipatan. Sabi ko, Lord, grabe ka talaga, no? Talagang, there's no late, there's no early. At the right time talaga, bago talaga yung date na binigay sa kanilang allowance.
Okay? So, ganun si Lord din. Minsan, katulad ngayon, yung kay David, hindi man alam ng iba, may development eh. Talagang we hold on na, Lord, he is innocent. Hindi pwede. Ako lagi ko talaga stand, I never saw na ang enemy or ang evil nanalo sa kabutihan. Wala pa akong nakitang ganun. Amen. Lagi kong sinasabi talaga kay David, hindi pa ako nakita, nagdadasal tayo gabi-gabi. Napaka-imposible namang hindi tama yung mga mangyayari. So, the hands of God is really moving. Talaga yung faith of believing. Diba? Yung so yun, sa hindi, parang kung iisipin mo, matagal na yun eh. Tinitingnan ko yung ginagawa sa buhay ko ngayon para makatotohanan talaga. Talagang ramdam na ramdam ko. At yun ang mga sinasabi ko din sa iba na pag may mga ganon, which is of course that's valid. Valid talaga na you will worry, valid na mag-aalala ka. Pero ang antidote na talaga, ba't ka mag-aalala ang lakas-lakas ng Diyos mo? One touch of His hand, everything will turn into good. One touch, one lang, diba? So yun po, yun yung yung ma-share ko lang. And even yun nga, yung dito sa bahay, yung nangyari. Sabi ko, Lord, ba't inalis mo naman ako doon? Nasarap-sarap na ng trabaho ko doon. Tapos nilipat niya pa rin ako sa sabi niya, nasasarapan ka na ba dyan, Sheila? O huwag ka mag-alala dito, mas maginhawa ang ibibigay ko sa'yo. Yung mga ganong bagay na hindi natin maintindihan na maiiyak ka na lang kasi parang nangyayari siya na hindi mo naman ginusto. Pero nagtataka ka, bakit nangyari? May mga purpose talaga sa buhay ko. Whether it's talagang yung ups and downs ng buhay. Kahit may ganun, may purpose talaga si Lord bakit sa atin nangyayari. Kaya I'm thankful na, Lord, salamat kasi alam ko ginagamit mo ako sa mga ganitong pagkakataon. Kasi magiging, you will be the light again to other people na pagkugulat ka pareho yung mga nagsasalita sa'yo, pareho na pinagdaanan mo. So yun nga, yung, di ba, yung para maging inspiration sa iba. Yung sabi nga ni Ate Donna, makaka-encourage and give healing also to other people. Ayun. Yun lang po. Thank you. Sige. Balik na po ako sa work pa. Sure. Makinig ka lang. Apa. Okay. Sige po. Mag-share ulit ako ng... Idagdag lang ako. Okay. Yung track of records, sabi, di ba, si Sheila, paraging sa morning prayer natin, nagpe-praise report, so may check. Natatawa tayo nung 2020, 2021, marami kang nakikitang check kasi yung imposible naging posible, yung rules ng Canada na iiba. So, actually, yun yung nakakadagdag yung faith natin sa morning prayer. Kaya nagtutuloy-tuloy tayo kasi na-experience natin yung pagsagot ni Lord at yung faith natin nag-i-increase yung faith natin. So, yun yung nun. Yung kaya hanggang ngayon buo pa rin yung prayer group natin ng morning. Yun. So, yun po yung gusto ko rin i-share doon sa track records. At ito naalala ko, sabi mo sila, pati Canada sa'yo, nag-a-adjust ha. Ang galing na, pati Canada nag-a-adjust ha. Pinabago nila yung law. Ang dami mong check eh. Ang dami mong check. Yung tax, yung umiikot talaga yung Canada sa'yo eh. Parang alam natin kasi imposible na yung mga problema mo nun. Biglang sasabihin mo, ay may kon sa Canada, yung kon na naman yung sa Canada. O yung rules nila. Bago na naman yung rules. Oo nga. Ayun, praise God. Doon, nababago talaga, nakukuha talaga yung faith natin. Kaya hanggang ngayon yung prayer natin, yung prayer group, morning prayer group, buo pa rin hanggang ngayon. Kala natin, it will just serve during the pandemic time. Yeah, yun tuloy-tuloy. Praise God. Sige. Alam nyo, one way to exercise yung great faith natin. Nakikita natin yung sa kaliwa ng screen kung ano yung great faith. Pero one thing to exercise and maintain natin yung great faith natin, always have a prayer
always have something in your heart na yung sa akala mo imposible. Ano yung kwento ni Sheila, lahat ng kwento niya noon imposible. Oh, Lahat ng hinihingin. Hindi lang si Sheila, ang bawat isa sa atin, we have those. Pero ang sinasabi ko lang, always have one in your heart. Always have one in your heart na pag pinagdasal mo kay Lord, si Lord yung maa-amaze sa iyo. Na, talaga, pinapaniwalaan mo yan. Yung gano'n. And parang yung woman with yung may issue of bleeding. Nakita ni Lord pinapaniwalaan niya And he gave the miracle. He gave the miracle. So, miracle as based dun sa mga kwento natin, it is a byproduct, it is a result. It is a result of something na pinagdasal natin sa Panginoon. So yun, mahalaga yun na gisingin natin yung faith natin. So it involves speaking God's word into our situations. That's so much faith when you speak God's word. Kasi you speak it because you believe in God's word. Tapos yung iniintindi natin, naintindihan natin, at nagtitiwala tayo sa authority ng Panginoon. There is no authority above Him. People will make themselves look powerful. People will make themselves seem to be in control of everything. Pero there is no authority above Jesus Christ. And we can reach out to Him always with boldness and persistence. Parang yung dry bones na nabuhay, yung centurion, yung servant ng centurion who was healed, yung woman with an issue of blood. Yung faith natin can bring about transformation, it can bring about miracles sa buhay natin. Sabi ko nga, yung faith natin, parang yung sinabi niya sa mga bulag, according to your faith shall it be given unto you. Yung woman with issue of bleeding, your faith has healed you. Sabi niya, your faith in me has healed you. So it depends on the faith that we have. If there is something that we need to invest on so much, it is our faith. Sabi ni Helen Keller, faith is the strength by which a shattered world can emerge into the light. Ano yung personal na shattered world mo? It can emerge into light by your faith. Let us be encouraged to awaken our great faith. We could only say so much, pero sana yung Bible study natin, ito yung mag-encourage sa atin. Number one, to believe that we have great faith. And number two, we will let it work in our life. We will always trust na si God can breathe life into dry bones. That He can heal with His word. And He can respond even to the smallest touch of faith that we can give to Him. Mustard seed nga So we will go forth knowing that yung buhay natin is by the faith in the Son of God who loves us and gave Himself for us. Amen, amen, amen. Amen. Meron tayong final song, tapos may isa pang video na ipapakita namin sa inyo, and then we will pray. And then we will picture, syempre. Okay. Yun. We have one more video to show you. Ito yung pasasalamat namin sa inyo sa pag-celebrate with us. Ito po. Nasaan na yung yung magpipicture? Sure po tayo. Thank you, Pastor. Thank you po. Thank you, Aki. Thank you. Okay. Si Risa maski basang-basa.